Welcome back to my channel. So for At today's, it's recording na Mil. For today's ang nangyayari. video, we have a special guest repping Ill Heaven. Let us all welcome Mr. Stop Being So Silly Millie. Where's the clap clap? Wait Boo, lang. boo. Pang, how are you, Millie? Ito Nagre- na iye. Nagre-record na to, dog. Nag-iihi ka. Ano yung nagpapatrigger sa Tuloy na yung ihi? podcast, di mo lang pinag-usapan, ano pag-uusapan. Ganyan nga yung Ano yun podcast yung ko, free dog. time. Walang, Wait. walang structure. Okay, listen. After this podcast, I'm gonna show you my YouTube channel. Lahat ng podcast ko, dog, talagang, hindi naman lahat. May dalawa lang na pinagplanuhan, pero on the spot pa rin. Walang outline, walang everything. Like, sige na, podcast na tayo, ganon. Anyway, stop being so silly-milly. How are you? Dog, magsagot Ito nga, ka agad, dog, kasi wala nang edit-edit to. Pagka-save nito, rekta upload na Totoo agad. nga. Oh, Masagot ako same! ng kung ano yung totoo na ihi mo. Oh, ano nagpa-trigger sa ihi mo? Ba't ka naiihi? Kaya na pa ako uminom ng coke eh. Ah, okay. Ano masasabi mo sa mga taong nag-iinom ng coke? Shoutout sa inyo. Yon. Millie, ano pinagkakaabalahan mo sa buhay? Ito, tamang palamanin lang. We, hindi. Magawa ng music. Nagtatry gumawa ng Nang, sariling brand. yon. Tell us more about the brand. Like, ano yan? Anong brand yan? Siyempre, pag sinabi kasing brand, dog, di ba, sa utak agad, like, clothing, or kung, di ba, hindi nila alam malawak yung brand, yung branding na tinatawag. How do you explain brand in your own words? In your own understanding? Mail, pwede sagot ka agad, So, Mail. sa atin sa para sa understanding ko, ang brand is parang, ano siya eh, personality. And ano siya, hindi lang personality pero parang, Ang tagal, Mail. Walang edit-edit parang, to, ah. Naglalag ka. Wait on lang. the spot yung sagot eh. Naglalag ka nga, Ikaw yung eh. naglalag, hindi ako. Ako ba? Ikaw yung naglalag, hindi ako. Okay, Ito internet guys. yung Narinig connection nyo? Ako ko yung dito, green. naglalag. Same. So, ayun. Yung brand, sabi ni Millie, personality. So, ano yung brand na wina-workout mo ngayon? Totoo hindi ko alam eh kasi hindi siya yung conventional na. I mean, music siya, pero hindi kasi siya label. Hindi ko rin masabi na collective lang din siya. Pero mas leaning towards collective siya kaysa sa label. Oh, okay. How did you start that branding, like that label, that collective? Ano yung inspiration mo? Like, okay, I wanna do this, ganon. Uh, siguro na pinanggagalingan niya is hindi marami ako nakikitang mali na nang ginagawa sa industriya ng music. Like what? Uh, Like, gra. mamaya natin pag-usapan yun. More of yung hindi yung music wise, hindi yung kung paano i-atake yung music, paano i-create yung art, but more of yung kung paano tumatakbo yung industriya. Oh, yeah. Ako ang daming mali. Hindi siya hindi siya nag-workout para sa mga artist. Nag-workout siya para sa mas siya. Ang mas nakikinabang talaga. At least pag dito, hindi kasama dito sa usapan yung mga independent. Mas nakikinabang yung mga korporasyon kaysa sa yung artist sa sarili nilang gawa. At para sa akin, parang may mga certain things na nangyayari na mali. Hindi naman totally. Gets ko naman kung bakit siya ganun naka-set up. Pero para sa akin nga, parang lugi ka eh. Kasi syempre, mako-consider ko naman ang artist kahit pa paano. So, nagigets ko Yeah. na kahit, syempre business yun eh. So, business is business. Pero, alam mo yun, as an artist, para sa akin, mali rin eh. So, parang ang naging, naging pinaka-reason kung bakit ko to ginawa is, kasi nga, para sa akin, feeling ko kaya siya gawin the right way. Oh, yeah, okay. Like, feeling mo it can be improved, ganon, or you can do better.
Like, totoo din naman, Oo, no? ganun. Pag na-experience mo na yung isang bagay, tapos parang, okay, parang off sa akin yung ganito or gusto ko i-improve yung gantong parte. Minsan kasi pag artist ka lang under the label, for example, or collective, parang wala kang say. 'Di ba? Kasi syempre may mga mas head ka. Pero, Hmm. nagigets mo ba? So, parang it's a nice na nagkaroon ka ng initiative to do this, like to create a collective, a label. And ito yung pinakatanong ko, like, ang amazing lang kasi for me, na syempre, kailangan mo ng connection. Like, let's be real, financial and everything. So, ano yung nag-push sa'yo na, okay, I wanna do this? Like, sino-sino yung mga taong tinap mo, yung una mong tinap? Like, guys, gawa tayo ng gantong shit. Like, tell us more about that. Ah, Siyempre yung mga tinapush yung mga kasama ko na from the start. Nung nagsimula ako sa journey ko sa music, yan si Edric Valentino. Yung unang artist na nakatrabaho ko ever. Ay, hindi naman una. Unang artist na nakatrabaho ko na hindi ko tropa bago ako nakatrabaho sa music. Shout Ay, out sa ganun ganun. Edric. Yeah. So, yun naka-work ko si Edric, tapos naka-work ko si Rises. Tapos at the same time, naka-work ko si Tim na producer din. Na magkakilala na kami. As in, anong taon ba? 2006, 2007, magkakilala na kami. Mga bata pa lang kami. Pero hindi kami sobrang close. Pareho kami Acquaintance. ng preschool, grade school, high school. Pero hindi kami sobrang close doon. Magkakilala lang. Okay. Tapos, ayun, nung pandemic, kinakatrabaho ko sila. Tapos, syempre, pandemic, di naman kami pwede magkita-kita nun. So, ginagawa lahat online. So, yun, parang may Discord si Edric na siya gumawa. Tapos doon na kami lagi tumatambay gumagawa. Hanggat sa dumami yung mga artist na part ng Discord yan dito kung saan natin i-record to ngayon. Oh yeah, lumawak na din, no? Yung reach, kumbaga. That's Ako, nice. siya na lumawak. Tapos, nung tumagal, naging kaklose yan sila Edric at si Rises. Tapos, parang nakikita ko rin na aligned yung mga Vision kumbaga, nyo. mga Values vision. nyo. Yeah. May ganun Hindi, talaga, hindi no? man super aligned pero masasabi ko aligned siya enough to make na para magsabay-sabay kami ng kilos, ganun. Oh, okay. That's nice, no? Na parang same kayo. Totoo yan, totoo yan. Mas komportable ka kasi din talagang mag-open up ng ideas mo pag, alam mo yung naaabot ka ng tao. Alam mo naaabot ka ng Oo. tao. 'Di ba? Yeah. But, Oo. yeah. So, it all started pandemic, 'di ba? So, Hmm. like, ano yon, like, naisipan mo na yung name ng brand mo? Or like, along the process na, okay, ito. Di ba di mo pa naman mention ano pala name ng brand mo sa mga hindi nakakaalam? Kunwari may Ay, nakikinig. ang pangalan ng brand ay Ill Heaven. Yun na, shoutouts Il Heaven. Like, tell us more, paano ka nabuo ng name na Il Heaven? Ano inspirasyon mo? Saan galing yung Il Heaven? Well, bago yung inspirasyon ng saan galing yung name, nung nag-iisip ako ng pangalan, ang thought process ko nun is kasi naging part na rin ako dati ng mga startup. So naging part ako nung yung phase na ganun na mag-isip ng pangalan ng kumpanya. So parang lahat ng experiences ko sa startups is yung at least yung goal was to create a new word Oh, yeah. na hindi kumuha ng word na existing, na mag-create ng bagong word. So ayun, naisip ko gusto ko mag-create ng bagong word. Pero sabi ko, anong pagkukunan ng inspirasyon? Madalas kasi parang it's either manggagaling siya sa wordplay or sobrang random or mga, anong tawag sa mga words na expression siya na parang yung ouch, di ba? Yung ouch parang Mga sound siya. slangs, ganon. Ha? Slangs. Hindi slangs wait lang. Ayaw ko mamali ka na ako isa. Mga Basta yun, mga colloquial words, something. Mga hindi siya colloquial everyday words. language. Yahoo! Di ba hindi naman siya word, more of expression siya na, pero naging word. Parang ganun. Okay. Basta yun, yung 11, parang galing siya sa number 11. Bakit number 11? Medyo lucky number ko siya. And at the same time, nung mga panahon kasi na nag-iisip ako ng pangalan,
ng brand, ayun din yung mga time na nag-explore ako about numerology. Wala na, na-curious ako. Tapos Oh, parang into that ko thing yung ka. number, tapos 11. Tapos natuwa naman ako sa yung meaning behind yung number 11. Tapos sabi ko, parang pwede yun number 11. Anong pwedeng wordplay sa kanya? Isip ko, ill heaven. Tapos parang okay naman siya pakinggan. Mangas, bago pakinggan. Bago Kaya pa yun. ganda. Alam mo ba, dog, nung narinig ko yung Il Heaven, pumasok talaga sa utak ko na, damn, baka, artist sila, pero hindi sila yung pang bakbakan ng mga rapper. Yung mga typical top artists ngayon na, alam mo yung mga Superfly type shit, mga young gods, ganon. Parang siya, pa-cute lang, ganon. Na parang, mga R&B, like, ano ba, hindi ko kasi mga genre eh. Parang ganon. So, from pandemic, ilang artist, from how many artist na hanggang ilang artist na kayo ngayon this 2025? This October 1, 2025. Nagsimula siya parang 8. Tapos ngayon, masabi ko 5. Pero hoping to add at least 2 more. Pero ewan ko, ano na rin kasi siya eh. Nag-evolve na dati parang lang, grupo. Ang dating is collective. Tapos ngayon, nag-evolve na siya into parang hindi na lang collective eh. Parang maging na rin siya bahay ng mga artist. Kasi hindi na lang siya parang, hindi na lang papasok ka kasi gusto mo lang ma-affiliate. Parang Yeah. papasok ka na kasi meron ding pinoprovide na services and tulong. Ganun. So ano yung mga sinisimo na values na talents? Like, ano yung, okay, gusto kita kunin kasi may ganito ka. Like, mali mo sa mga aspiring artists na they wanna join your label, your collective, diba? So, what's Ah. something in them that you want to like, sige dog, sali ka sa amin, ganun. Like, tulungan kita sa music mo. Ano ba? Syempre lagi naman una yung talent. Oh, yeah. Nakikita na may potential. Hindi naman kailangan sobrang galing agad. Kaya kasi may bago lang siya. Pero hindi naman kailangan sobrang galing agad eh. Basta alam mo yung at least Passionate. ako or yung mga ibang kasama ko nakikita nila na parang, uy, may potential to. Oh, yeah. Yun, number 1 yun. Totoo. Pero hindi yun yung pinaka-importante. Yun lang yung unang tinitignan. Yung pangalawa yung mas importante. Pangalawa yung ugali. Oh, yeah. Ako kasi parang, mababa talaga tolerance ko sa mga taong nambubullshit eh. Kaya Totoo hindi naman. kaya. Like, sometimes kasi pag nakakausap mo yung tao, parang unang usap nyo pa lang, yung depth, na parang mafe-feel mo na agad yung energy ng tao. Mm. Diba? May ganun Oh, na. I mean, Damn. mahirap pa rin naman kasi i-judge yung tao based sa, alam mo yun, unang mga interaction. Pero, Really? ano naman din eh, very observant akong tao. So parang, hindi naman medyo judgmental. Pero alam mo yun, since very observant ako, parang medyo kaya kong makilala yung tao agad based sa kung paano sila magsalita, kung paano nila fino-form yung mga questions nila, paano sila magtanong, Awe. and paano yung thought process nila sa mga bagay-bagay, sa pag-form nila ng mga sinasabi nila, mga opinion nila, or paano sila sasagot. Oo, Parang talaga. ganun eh. So, Sige nga, ano nga Ayun. impression mo sa akin nung una tayo nag-uusap? malikot. Anong mali ko? Malikot kasi sobrang kulit eh. And importante yung kulit actually na isang yun eh, parang lalo sa creative industry. Importante yung kulit. Kasi parang at least ako sa nakikita ko, experience sa pagtatrabaho sa mga iba't ibang klaseng creatives, the more na makulit sila, nagre-reflect din yun sa kung paano yung creative process nila eh. Oh, yeah. So, ano yung nag-push sa'yo na, ay, gusto ko to siyang kunin as art director ng 11. Guys, ako hindi nakakaalam, art director po ako ng 11. Di ko nga alam kay Mili eh. Pero, to be honest, dog, like, I'm really happy and glad. Kasi, you see something in me. Actually, hindi pa nga eh, di ba? Na-mention ko lang kasi ata na ganun yung shit ko. Tapos, you offered na ganun. So, ano naman masasabi mo sa mga outputs na napapasa ko so far? Kung mapapansin mo naman, wala naman ako masyado sinasabi sa mga output mo kasi nakapag-deliver ka naman eh. Mostly mga nuanced
ano lang yung mga comments ko madalas parang ano yun, wala, font lang ganyan. Pero kumbaga yung mga overall na ano, wala naman akong problema, di ba? Yeah, satisfied ka naman, no? Like, ako Oo. na-excite talaga ako sa 11. Like, really, ako kasi yung type din, ma-share ko lang din, yung background, a little background. 2013 talaga, hip-hop na talaga ako, dog. Doon ako na-influence. Ay, kuya, nagre-record kami podcast. Magay ka, kuya Yung on the Irad. spot ako mag-record ng podcast eh. Pwede ka naman siguro makinig. Oh, see, at alam mo ba, kung Live. nalaman nyo lang yung YouTube ko, may mga on the spot din ako na podcast, tapos ina-upload agad. Anyway, tapos yun na nga, parang into hip-hop ako. Tapos doon na nakaka-discover na ako ng mga artist. Actually, yan sila Have Abby, yung mga downtown, sila Rob. Mga sound trip ko lang dati yan, tapos ngayon sikat na sila. At siguro na lumalawak na yung connections ko. Tapos parang sabi ko, tangina, di naman ako nagmo-music. Paano kaya to? May mga nasa-sponsoran na rin ako. Tapos ngayon, nagme-make sense na siya, dog. Kasi 'di ba may brand ako, may clothing brand ako. Mm. So parang hindi naman sa ginagamit ko siya or what, pero nafe-feel ko din na na-feel nila yung support ko sa kanila before. Kasi ngayon, hindi na mahirap. Like sila na yung nagtatap. Alam mo yon, Mm. yung parang Mm. wala, dun yung mga people ko feeling ko na parang may mga, syempre may mga tao talaga na parang ginagamit, ayokong sabihin yung term na ganun, pero in a way ganun yung dating, 'di ba? Like let's be real, taka na hindi na para makipagplastikan, may ganun talaga yung makikinabang lang Mm. sa'yo. Pero then na-realize ko na okay lang, at least nakaambag ako sa kanila, sa progress nila, sa growth nila. Kung hindi nila ma-appreciate yun, okay lang, proud ako. Like wala akong kaplastikan or like bad blood with anyone. Like, if you don't fuck with Mm. me, okay lang. At least, nakuha mo yung pangarap mo. Ganon. Ganon akong tao. Mm. So, ngayon, sa 11, nakikita ko din na, especially sa tangina shoutouts kay Sano man, dun ko nung na-introduce mo siya sa akin, dog, sabi ko, tangina, ang laki ng potential nito. Yun nga lang sana, sa pag-market niya, eventually, ma-discover niya rin yun in himself na, okay, kaya ko to. Alam mo yun, may mga ganon. So, Mm. feeling ko, magandang way rin yung L11, yung nabuo mo. Kasi, nagiging, nabuboost mo yung confidence. Kasi, pag ikaw lang mag-isa, hindi mo talaga alam, di ba, yung validation talaga, importante din yan, di ba? Like, maging totoo na Mm. tayo. Mas nabuboost yung confidence, yung ego natin, pag may mas nakaka-appreciate sa atin. Kaya yun, sabi ko, sige, gusto ko din sumali sa 11. Like, nakikita ko din. Tapos at first, parang naguluhan pa ako. Like, okay, baka natatakot na kasi ako, dog, yung mga traumas ko sa mga past friends ko, connections na, yun nga, kuha lang ng kuha. Tapos, along the process, pag nakakausap kita, parang, alam ko yung gustong-gusto mo tong ginagawa mo, passionate ka. Like, ganito ka detailed. Like, may mga calendar. Tapos, alam mo yung, itong gusto ko, may sistema. Hindi yung puro salita lang, ganun-ganun. Kasi akong tao, prangka ako. Like sabihin na, gusto kong sumikat. Tapos pag nakikita ko sa tao na hindi naman siya gumagawa ng ways, parang sinasabi niya lang, talagang re-real talkin ko din na, gusto mo sumikat, wala ka namang ginagawa. So parang, Mm. sa 11, na parang, ito yung shit ko. And I hope na sana talaga magbunga to. Kaya invested rin ako, dog. Like, walang financial shit na walang bayad-bayad. Parang di ko na nga hinihintay yun eh. Diba? Kasi gano'n naman talaga eh. Na pag gusto mo yung bagay, you do it genuinely. Like, everything will follow. Oh. Diba? Oh. Ayun. Type shit lang din. And I'm happy na nabuo mo yung 11. I hope na it will come a long way. Like, really, dog, genuinely. Binubuo pa lang. Inaalam pa lang. Actually, nakakatuwa na kumagat ka. Kasi parang, syempre, ang dating, parang, sino ba to? Diba? Parang, sino ba tong nagre-recruit sa akin? Na parang, ang dating pa, di ba, nagmumukha akong, at least, parang label owner or nagmumukha manager or A&R. Pero sa totoo lang, wala naman ako experience sa ganun eh. Ngayon ko pa lang naman inaalam lahat eh. Kumbaga, trial and error din siya para sa akin eh. So, parang, Yeah. Totoo naman, experience is the best teacher. How will you know something if hindi mo mapagdadaanan? And it's okay if may mga failures. Like, siguro totoo yung find your people. Hindi yung, ayun kasi, pabida ka kasi, tas di naman umubra. Diba? Like, instead of doing that, why not, okay lang yan, dog, at least alam na natin kung paano ayusin the next time. Like, okay, iwasan natin yung ganto, i-improve natin yung ganto. Diba? Like, totoo yan, dapat surrounded ka. Kaya sa 11 din, I hope and I pray na yung mga artist or sino man yung makaka-connect natin,
Like, ganun din yung vision, same as us. Like, no dramas, no issues. Alam mo yun, like, if you don't fuck with me, sige, tell me straight up. Hindi yung kani-kanino pa, di ba? Alam mo yun? Like, business, Oo. business, friends, friends, ganon. Do it professionally, ganon. Wala lang. Mm. Ang nice lang ng ganon, sana. And yeah, I hope na bumunga talaga to lahat, Mil. Tangina, si alas 7 ka pa naman naghahanap ng coffee shop para gawin yung branding mo, di ba? Doon pa lang na parang, Ay, hindi na. Kaya lang naman ganun nangyari kasi may power interruption sa amin. Tangina, nililiis mo yung utak ng viewers ko na 10. Nanay ko pa yung pang 3 doon. Legit yun, kaya lang naman ako Yeah. nag-tambay coffee shop kasi may power interruption sa Yeah, I don't know. Pero may iwan ako about sa everything init. else, di ba producer ka din? Like, how did you get into that industry? Like, ano yung nag-inspire sa'yo na, okay, paano kaya nila ginagawa to? Gusto ko rin to, ganon. Pinaka nagsimula talaga siya. Well, matagal ako interested sa music. As in, na talaga, parte siya ng buhay. Bata pa lang ako, surrounded na ako ng music. Oh, yeah. Pero yung sa pagpo-produce, nagsimula siya sa curiosity. Kasi, college ako, first year. Tapos sakto, naregaluhan ako ng laptop nung Pasko. Kasi kailangan ko siya pang school eh. Nagkaroon ako laptop, nanonood ako YouTube. Nadaanan ko yung, hindi ko alam yung Genius sa Deconstructed. Parang breakdown siya ng mga sikat na mga hits eh. Yeah, Yung I beat. know. Oo. Nadaanan ko yung Genius Deconstructed ng Rockstar ni Post Malone. So, nung pinanood ko, sabi ko, ang angas. May experience, hindi naman sa may experience, pero nung bata ako, mga 13, 14 years old, nag-try ako mag-download ng FL, tapos di ko siya nag-get, so sinukuhan ko. Tapos nung nadaanan ko ulit yun, after ilang taon na dumaan, na-curious ako ulit, sabi ko, parang angas ito download nga ako ulit. Tapos yun, download ako, nood ako tutorials. So, rekta FL ka na agad? Wala kang bandlab shit, ganon. Wala pang bandlab ng mga panahon na yun, or kung meron man early stages pa lang. Okay, wala kasi akong idea sa ganyan eh. Dog, ang ganda kaya no, like yung segment yun nga, yung Deconstructed ng Genius. Like, may ganun ba sa Pilipinas? Or baka di ko lang napanood? Diba, ang Wala nice pa. na idea nun? Kasi like, madami na nga pausbong na rappers. Like, alam mo naman ngayon yung scene, diba? Nanonotice ko nga ngayon eh, maraming mga rappers na malulupit. Like, ako kasi nagbe-base talaga ako sa pen game, sa delivery. Like, quality talaga. Tapos parang hindi sila nabibigyan ng spotlight. Tapos there are these rappers na parang alam mo yung basic rhyming, pero kasi yun yung trend eh. Kaya if you notice sa ibang rapper na dati lyrical sila, tapos ngayon ba't parang kengkoyan na? Kasi yun yung trend, di ba? Na parang they're trying to fit in kung ano yung sikat, ganon. So I wanted sana din na magkaroon ng ganong segment dito sa Philippines, yung Genius Deconstructed na paano kaya ano kaya yung creative process, yung thought process nila, ba't nasulat yung gano'n, what's the meaning behind that line, that lyrics, no? So, wala lang, I hope kung may nakapanood nito, baka malay mo tayong gagawa doon in the future, di ba? Ay, yung sinasabi mo, iba segment yun behind the lyrics yun eh. Yung Deconstructed, yun yung parang behind the lyrics, pero version siya nung para sa mga beats. Paano nabuo yung beat ng kanta. Okay. Yun yung tinutukoy kong behind the lyrics. Kung may ganong segment sa Philippines. Meron, pero parang hindi tinuloy. Nakalimutan ko anong channel eh. Pero yung Tosh Brothers na featured doon dati, tsaka si Denny. Sinong nag-stand down? Sinong behind that? Hindi ko na maalala eh. Hindi ko na maalala. Sana matuloy yung gano'n. Hindi na nata na feature doon. Hindi ko na maalala kung ano yung pangalan ng channel. Pero parang di na natuloy. Okay. Nice. Tangay na, dream ko yun. Aside sa music, dog, ano pa mga pangarap mo sa buhay? Ano pang gusto mong malampasan, ma-achieve? Ako gusto, ang pinaka-dream kong occupation ay maging professional na tambay. Gagi, totoo? Paano yun? Gusto ko yung nakatambay lang ako, hindi ko pinaproblema yung pera, hindi ko pinaproblema yung kung ano-ano. So, paano Gusto ko ka yung nakatambay makakapunta lang ako, doon? legit. Ha? Paano ka makakapunta doon? Tambay ka, tapos po may pera ka lang. Kaya ako nga pinupush tong music eh. Kasi yun yung way. Pero dog, let's be real ha.
Like, hindi Ah, kasi natin alam yung future natin, 'di ba? So like, malay mo, tumagos agad. May mga ganun naman din na unexpectedly tumagos. Nanonotice ko din sa ibang rapper, pag may isa silang, 'di ba may mga ganun, isang track lang yung tumatagos, tas wala, balik na naman sa ano. Sa tingin mo, ano yung problem? Ba't hindi consistency ba? Like, nag-upload naman sila, ba't hindi tumatagos yung mga following tracks nila? feeling ko, hindi feeling, ano to, feeling ko naman, ano, merong katotohanan sa sinasabi ko. Kaya may mga ganong instances is because hindi sila nakapag-capitalize nung sumikat yung kanta nila. Sumikat yung kanta, pero hindi sila sumikat as a, sila as the artist. Kumbaga, yung kanta lang nila yung sikat, pero sila, hindi. Kumbaga, yung hinahanap lang ng tao sa kanila is yung music nila and hindi sila. Feeling ko yun yung isa sa mga biggest struggles ngayon ng mga artists, Oh, lalo na sa yeah? TikTok era na madali mag-viral. Oh, real. Struggle ng mga artists yung makapag-create ng, or i-grow yung brand nila. Okay. Like, branding naman as an artist, hindi lang yung tracks, no? So, like, Oo, so makaka-create ka ng talagang core mong audience na ako ang masasabi ko naging successful na ganun si Heb. Kasi ngayon kahit anong i-release ni Heb, ang dami talagang taong nag-aabang at tatangkilikin yung kung ano mang straight, ilabas niya. straight. Totoo. Nakita mo ba yung comment na yun na tangina, hindi ka na, anong context nga nung, basta parang hindi na trip yung tunog, tapos sabi ni Hev, wala na akong pake dyan sa mga ganyan. Like talaga if na-reach mo na yung Oo. peak na nalampasan mo pa nga, like, let's be real, di ba? Parang, oo nga, no, wala ka na din talagang pake. Tapos alam mo ba na notice ko, nung naging meta, ano ba term? Basta nung naging ano si Hev, parang yung mga tunog ng mga ibang rapper, ganun na rin yung flow, yung Oo, endgame oo, nila, di ba? oo, ganun na ganun, Kaya di nga ba? nasabi ko Sobrang kanina, saturated actually ng ganun na exactly. tunog ngayon. Oo, totoo din. Pero parang feeling ko mas ma-admire ko ang artist pag may sarili siyang style. Like, oh, Mm. okay. Like, parang alam mo yung hindi ka nakikitrend. Pero kasi, yun nga, if yung goal mo lang talaga is sumikat, tas para pera, parang feeling ko mahihirapan ka. Kasi sa sobrang damay-daming mga rappers ng mga artist sa buong mundo, di ba? Like, sino ka ba na ikaw lang papakinggan? Feeling ko din importante rin sa music yung marketing. 'Di ba? Like, how do you market yourself? Ganon. Like, ewan ko ba, Dog? Parang totoo din yung sabi mo na yung sa TikTok na yan, na magte-trend lang Oo. yung sound mo. Tapos pag wala, Madali sumikat or pumutok yung kanta. Pero hindi mm, dahil pumutok yung kanta, pumutok na pumutok din ka yung na. artist. Exactly. 'Di ba? Nanonotice mo din yan. Mm. Tulad nga nung napag-usapan natin dati, hindi ko na yung mention yung mga na-mention ko names, pero meron nga akong mga certain artists ngayon na parang, ino-observe ko lang sila kasi parang pinapakinggan ko na sila bago sila sumikat eh. Tapos ngayon na sikat na sila, parang ino-observe ko lang kung ano ng growth How nila do they from yung maintain yung ganong simula. ano nila? Yeah. Hindi naman maintain, pero like What kung ano na yung lang? tinakbo nung career nila based sa tsaka kung paano sila gumalaw. Kumbaga in-observe ko lang kung sakaling meron akong matutunan, mapulot na pwedeng i-apply sa mga artist na Oh, tinutulungan yeah? ko ngayon. Ganun. Mm-mm. Mm-mm. Yeah. So yun, doon ko na-realize na parang, ayun nga, parang pumutok nga yung song pero hindi yung artist. Bakit kaya? Tapos parang napansin ko na parang sobrang putok na putok yung kanta nila pero hindi sila nai-invite doon sa yung mga talagang malalaking gig. Yeah. Parang Totoo. hindi, kunyari si Al James, hindi naman siya putok ngayon eh. Pero kasi sobrang na-brand niya yung sarili niya na maayos na kahit hindi siya magre-release, pinapakinggan pa din siya. So Mm. kahit hindi siya active ngayon na mag-release ng bagong music, pag may mga malalaking gigs, lagi pa rin siyang headliner, lagi siyang nandun. Kaya nga 'Di eh. ba? Kasi na-establish niya yung sarili niya. Tapos Eh, yung yun nga, may na-establish. basta parang, ayun nga, yun yung ano ko eh. So parang tinignan ko, saan sila nagkamali. Tapos parang doon ko nakita na parang hindi nga sila nakapag-capitalize na i-brand yung sarili nila and mag-create ng community around sa sarili nila. Yeah. Galing din, no? Tangina dati underground na underground. Di ba Row4 ba yun si Al James? Ano nga yung grupo niya dati. Tapos parang biglang sikat na lang din siya, no? Ang galing nung din ng mga artist talaga. Na-appreciate ko. Pati Mm. mga creatives, Dog. Pati kayo lahat. Tangina.
Na-appreciate ko. So, ano yung mapapayo mo sa mga starting artist? Like, anong advices, gano'n? As cliche as it sounds, but you have to say it. Yun yung ender ko eh. Sobrang, ako po, sobrang ano nito sobrang, ito, yung sasabihin sobrang cliche. Pero ito talaga yung practice na ng practice. Legit yun. Practice na ng practice kasi isang thing na na-realize ko sa at least 5 to 6 years na pag-ano ko sa music. Tagal mo na din pala sa scene. Kay part talaga ng process yun yung mag-practice ka ng practice, gumawa ka ng gumawa. Kasi doon mo din, as yun nga, sinasabi nila, di ba, parang through experience, doon ka mahahasa. Yeah. And at the same time, din nakikilala yung sarili mo as an artist. Straight. Kasi minsan hindi super kung sino tayo as a person, yun din tayo as an artist. Hindi ko naman sinasabi na may parang alter ego, pero may mga certain nuances na pinagkaiba na kunyari, gagawin ko na lang example yung sarili ko. Ako, as a person, mas mas makulit compared sa kung paano ako as an artist. Feeling ko hindi ako as kulit pagdating sa at least sa pagsusulat. Hindi ako as kulit, more ako parang ano ba yung tamang word? Ako mas tamed, mas parang mas soft, ayun siguro isa ko masasabi, mas soft yung personality ko as an artist compared sa as a person, kasi as a person sobrang judgmental ko, sobrang sakit ko magsalita, bla bla bla. Pero as an artist, feeling ko hindi ako ganun. Okay. Pero meron pa rin naman mga certain traits na tumatawid tulad yan. Alam ko sa sarili ko, hindi naman ako wala akong angas talaga sa katawan hindi ako maangas So sa music kapag angas kasi hindi ako ganun hindi ko siya maano mo yun. Kasi hindi naman talaga ako ganun Ang cringy pag pinipilit. Binipilit mo. Yeah. Alam mo, agree ako dun sa sabi mo, practice talaga. Kasi diba parang, change is constant. Parang there's always a room for improvement. Na parang, okay, na-rodog mo yung ganto, like na-achieve mo yung ganto. Pero kasi, kumbaga, iba-iba, paano ko ba i-explain to? Like, yun nga, yung kailangan mo ano ba yung term na yun? Na mag-fit in sa kung ano yung uso, hindi ko ma-put into words Pero yun nga, na parang pag may bagong trend ganun or may bagong style, parang okay, na-achieve mo na yung ganito. So parang i-practice mo naman yung ganung style, di ba? Basta ganun yung pinupunta ko. Anyway, dito na magtatapos ang ating podcast na on the spot. Thank you so much. So stop being so silly-milly. Ay, salamat din sa mag-iimbita on the spot. Bye-bye! Upload ko na to.